Hello everyone, magandang good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Alright, so kamusta po kayo? Ngayon po ay tayo po ulit ay magbabasa. Okay, nasa Mark chapter 3 verse 31 to 35 na po tayo. Alright, so dito po tayo, last verse na po tayo dito. And salamat sa Panginoon dahil muli po ulit tayo ay nakagising. Alright, panibagong buhay, okay, panibagong pag-asa. Alright, so kahit may problema tayo, andyan ang Panginoon, okay, na ang Diyos yung magsisolve ng ating problema at magsustain ng ating buhay. Dahil ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Alright, ang ating pamagat ng ating pag-aaralan po ngayon, ang pagbabasa natin ang ina at mga kapatid ng Panginoon. Okay, so dito kasi nakasulat dito yung ang ina at mga kapatid ni. So kapag tinatawag kasi na ni Jesus, ni Diyos, ni Lord, para siyang tao eh. Totoo naman na nagkatawang tao po siya. Pero ang Diyos po kasi ay makapangyarihan. King of Kings, Lord of Lords. So dapat ang ating pagbigkas, okay, ay ang ina at mga kapatid ng Diyos, ng Panginoon, ang Diyos, di ba? Hindi pwedeng ni Lord, ni Jesus, dahil para siyang pure na tao, di ba? So, ang Diyos ay ginagalang po natin, okay? At nawa, okay? Masalo pa po natin siyang kilalanin. Alright, so simulan po natin sa verse 31. Pagkatapos nito, dumating ang kanyang mga kapatid na lalaki at kanyang ina, at habang nakatayo sa labas, sila ay nagsugo sa kanya upang tawagin siya. Verse 32, at ang napakaraming taong nakaupo sa palibot niya ay nagsabi rin sa kanya, narito, ang iyong ina at mga kapatid na lalaki na sa labas ay naghahanap sa iyo. Alright, so siguro madaming tao po dito at ang Diyos ay hinahanap na siya. Okay, kung hindi niyo po alam, ang Diyos po ay nagkatawang tao. Okay, kung alam niyo po yung the Trinity. Alright, so yung God the Father, God the Son, and then God the Holy Spirit. Asan din yung nagkatawang tao? Yun po yung God the Son. Alright, kaya sabi dito, verse 33, sumagot siya sa kanila na sinasabi, sino ang aking ina o mga kapatid na lalaki? Tinignan niya sa paligid ang mga taong nakaupo sa kanyang palibot at sinabi niya, narito ang aking ina at mga kapatid na lalaki, sapagkat ang sino mang gumagawa ng kalooban ng Diyos, siya ang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina. Sino ang totoong kapatid na lalaki at babae ng Panginoon? In-emphasize po dito na ang kanyang lalaki at kanyang kapatid na lalaki at babae ay sino? Sino daw po? Ang sino mang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Okay? So, kung gusto mong maging kapatid, okay, lalaki, babae ng Panginoon, kailangan po natin sumunod sa kalooban ng Panginoon. Paano po natin malalaman kung kalooban ng Panginoon po yun? Kailangan po natin marinig yung still small voice ng Panginoon. At mag-pray tayo na, Panginoon, mag-usap po kayo kasi ang hirap na mag-decide eh. I don't know how to decide. So I need you, I need the Holy Spirit na mangusap. Okay? Kasi, okay, kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Okay? So, paano yun? Kapatid na lalaki, kapatid na babae. So, wala bang anak? Diba? So, given naman na tayo na nakatira dito sa mundo ay anak na po na ay ginawa ng Panginoon. At parang yung iba, inisip po nila na, ay anak ako ng Panginoon kasi ginawa niya ako eh. Diba lahat naman ng ginawa ng Panginoon ay create niya. Siya ay creator. Okay?
Kaya merong mga advantage yung mga content creator. Okay? Kasi gumagawa sila ng bago. Pero yung iba, nakakalungkot, diba? So, yung iba ay gumagawa sila ng content creator na hindi naman kalooban ng Panginoon. Kaya, kung gusto natin na maging kalooban ng Panginoon, if you want to be a content creator, like a videographer or vlogger, okay? We need to pray. We need to still pray. So, as of now, kahit ako rin, as a vlogger, I have 13,000 subscribers. Okay, andun pa rin yung prayer ko, Panginoon, ito ba ay kalooban nyo? Dahil sinabi sa Bible, okay? Tingnan natin dito sa Bible, dito sa, okay, saan ba yan? Tingnan pa rin dito sa Mark or sa 1 Corinthians chapter 6 to 7. Okay, konting-konting pakyaw lang po na dito kailangan po natin itong ma-apply sa ating buhay. Okay, kasi kahit tayo, baka hindi pa natin alam yung kung kalooban ba ng Panginoon yung ating ginagawa, diba po? So, 1 Corinthians chapter 3, verse 6 to 7. Ang makita po natin dito, nasabi po dito, ako ang magtanim, si Apollos ang nagdilig. Okay? So, sino nga ba si Pablo? Sino si Apollos? Kundi mga tagapaglingkod, verse 5, okay, sa tayo, sa 1 Corinthians chapter 3, verse 5, okay. Na konting papyo lang tayo. Sino nga si Pablo at sino si Apollos? Kundi mga tagapaglingkod sa pamamagitan nila ay sumasampalataya. Kaya ayon din na sa ibinigay ng Diyos sa bawat isa, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Verse 7, kung kaya siya na nagtanim at siya na nagdilig, ay hindi mahalaga, kundi ang Diyos na nagpapalago. Okay? Ngunit siya na nagtatanim at siya na nagdidilig ay isa, at ang bawat isa ay nagtanggap ng kanyang gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. So, I want to emphasize ang Diyos ang nagpapalago. God give it increase. Kung ito ay kalooban ng Panginoon, okay, kung yung ating ginagawa ay kalooban ng Panginoon, dapat ito ay nag-i-increase. Like for example, sa business. Kung tayo yung nagtanim, tayo yung nagdidilig, hindi pwede tayo yung mag-i-increase or magbi-bless. Kundi ang Diyos po yung magpapala sa ating ginagawa. Bakit? Paano niya pagpapalain po? Kasi makita ng Panginoon kung kalooban ba ng Diyos. Kung kalooban ng Diyos, yun na yung time na para pagpalain or i-increase niya yung ating business. Alright? Pati sa ating pag-i-disciple, naniniwala din ako sa verse na yan na tayo yung magtatanim, tayo yung magdidilig. Pero God can increase. Or God give it increase. Ang Diyos yung magpapalago. Kaya we need God. We need to be sensitive. Kasi kung hindi tayo sensitive, hindi rin makita yung pangusap ng Panginoon, sayang lang yung ating hirap, sayang lang ating ginagawa. Pero at least, di ba, try and try until you succeed. Try and try para makita mo yung kalooban ng Panginoon. The more na mas madami kang tinatry, mas makita mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Alright? So, pero kung gusto natin mas mabilis na makita ng kalooban ng Panginoon, kailangan natin magbasa ng Bible. Dahil ang Bible po ay andito na po yung kalooban ng Panginoon. Alright? Kung ikaw, hindi mo pa alam kung anak ka o hindi ng Panginoon, makita niyo dito. Okay? Dito sa John chapter 12 o John chapter 1 verse 12. Okay, dito natin makikita kanina when it comes to kapatid na lalaki, kapatid na babae, paano naman may anak ba ang Panginoon? Yun na po, tayo po yung anak ng Panginoon. Alright, kasi siya po yung Ama. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, isa lang po yun. Kaya sabi ko dito, kung gusto mo maging anak ng Panginoon, John chapter 1 verse 12, ngunit ang lahat ng mga tumatanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay ang mga sumasampalataya sa Kanyang
pangalan. Ang Diyos po ay mabait. Okay? Pero kailangan natin maging anak ng Panginoon. Paano? Okay, kanina pinag-aralan natin doon yung kung kalooban ba ng Panginoon. Okay? Kung kalooban ng Panginoon, okay, yung ating discipleship ay mag-i-increase. Tayo yung nagtatanim, tayo yung nagtidilig, pero ang Diyos yung mag-i-increase. Ngayon naman, bago natin magawa yun, kailangan mo natin maging anak ng Panginoon. Paano po yun? Kailangan mo natin sumampalataya sa Panginoon. Maniwala po tayo sa Panginoon. Okay? Dahil kung wala po tayong Panginoon, hindi po tayo totoong anak ng Panginoon. Tama po. Okay? At ang mahirap pa po doon, sa impyerno po tayo mapupunta. Dahil sabi sa Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Lahat ng mga nagkasala ay hindi makakaabot doon sa kalatian ng Panginoon. Napakahirap po sa impyerno dahil wala na pong fire exit doon. Kapag andun na po tayo, wala na. Mahirap pa, hindi po tayo ng Panginoon. Okay? Romans 6 chapter 6 verse 23. Okay? Ano sa'yo po doon? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung sa nakagawa po tayo ng kasalanan, ang bayad po noon ay kamatayan. Ang kamatayan na po yun po yung impyerno. Gusto niyo po ba yun? Kahit ako, ayaw ko rin. Kaya we are here. The purpose of our life is to reach other people. Dahil madami pong nanganganib ang kanilang buhay. Na pwedeng ngayon, bukas, next week, next month, next year, ay pwede nang mamatay. Kailan lang may high blood, may nahimatay, may napunta sa ospital. Sabi na Charles Spurgeon yes, ikaw ay laging prosperous. Ikaw ay sabi niya pala, you are not always healthy and then prosperous. Okay? Yes, mayaman tayo, maganda yung health natin, pero hindi lagi. Sabi ko nga kay Joseph kanina ngayon sikat ka ngayon, o sikat tayo ngayon, pero time will come, okay, tayo din ay malalaos. Anong gagawin natin? Kailangan tayo magpakumbaba sa Panginoon, kasi time will come, kukunin tayo ng Panginoon, magiging malaos na tayo. Pero ikaw, kung hindi ka paligtas, sa amin okay lang kahit malaos kami kasi pupunta kami sa langit. Pero kung ikaw hindi ka paligtas, hindi ka pa ng Panginoon, sabi sa John 14:6, Jesus said unto him, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Ako ang daan at ang katotohanan. Ang Diyos po yung nagsabi po nun. Okay? Romans chapter 10, verse 9-10, kapag tayo po ay nagpakumbaba, humingi ng tawad, nagsisi atin sa mga kasalanan, at tinanggap natin po siya bilang Panginoon at tagapagligtas, thou shalt be saved. Ikaw po ay maliligtas. Tayo po ay maliligtas. Sa Bible po yun. Alam niyo po ba, ako, sa pagbabasa ko ng Bible, I realized na napaka-epektibo itong Bible sa aking buhay. Bakit? Kasi ito ang salita ng Panginoon. I have many times, I have problem, I have big problem, I have many problems. So how to solve my problem? God give a problem to solve the problem. God give a problem and ang Diyos din yung mag-solve sa ating problema. Kung ang Diyos nagbigay o gumawa ng impyerno, na yun yung ating pupuntahan in the future. Pero ang Diyos din ang magbibigay ng solusyon para tayo ay maligtas sa impyerno. Kaya kung wala ka pang Panginoon sa iyong buhay, hindi ka paligtas kung saan ka papunta pang matay ka, you need God. You need God. You need God our life. Okay? Napakasimple. Magpakumbaba tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad, at tanggapin natin ang Diyos sa ating buhay. At doon na magsisimula na maging anak tayo ng Panginoon. Dahil sa ngayon, kung hindi ka paligtas, hindi pa tayo anak ng Panginoon. Kaya ngayon, we have a prayer. This prayer, okay, ito ang paraan, hindi po ito yung daan. Okay,
I want to point na ang Diyos po yung magliligtas sa atin. Ang Diyos yung ang ating Savior. Okay, so ngayon, pray po tayo. Susundan mo lang ako. Okay, at matatapos na tayo. Let's pray. Panginoon, salamat po. Dahil kayo po ay napako sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Ako po ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking buhay, maging anak niyo po na po ako ngayon. At papasukin niyo po ako sa inyong kaharian. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so ngayon, Romans chapter 8, verse 1. Okay, kung sino ang nakay Kristo na, sino ang tumanggap sa Panginoon, nanampalataya sa Panginoon, okay, wala nang hatol. Kahit ang sabihin ng ating mga kamag-anak, parents, kaibigan, sino mga tao dyan na alam nila yung past mo, pero ang masabi ko sa iyo, kapatid, past is past. Hindi natin kailangan tingnan yung past. Kailangan natin ngayon yung present. Because this present, tinanggap natin ang Panginoon bilang Savior ng ating buhay. Kaya ngayon, congratulations. Ang Diyos yung nakakala kung talagang totoo yung puso mo. Ito yung puso mo na pakumaba ka. Ito yung puso mo na tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. At nampalataya ka sa Panginoon. Kaya ngayon, ikaw ay anak ng Panginoon. Tayo ay anak ng Panginoon. Hindi kita kilala ngayon, pero time will come, makikilala kita. Okay? Sa langit. Alright, so see you sa langit. Okay, pero mayroon pa tayong plano para sa Panginoon. Okay? At hoping and praying, okay, na ang Diyos yung mag-increase nitong itong vision natin, itong mission natin. Dahil kung hindi ang Diyos ang magpala sa ating ginagawa, hindi kalooban ng Panginoon. Alright? Kaya kailangan nating itigil if hindi nakalooban ng Panginoon. Pero praise the Lord dahil sustain natin, okay? Kaya salamat sa Panginoon, okay, na meron tayong ganito, binigyan tayo ng opportunity to share the Word of God, to share the Gospel, at ang Diyos po yung mapuri, hindi po ako. Ako lang po ay instrumento. Okay, instrumento lamang po ako at hindi po ako Diyos. Ang Diyos po natin ay nasa langit. Okay, ang tagapagligtas natin. Alright, so shout out everyone. Good morning, okay, and good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Tapos na po tayo.